Dalaygon ng Ginoo nga taliwala sa mga hagit sa panahon na aniya kita nagasimba ug nagadayon kaniya, nagahimaya, nagapasalamat bisag unsa nga panahon, all seasons of life, sa kalisod ug sa mga kahayahay. Uluhan sa mensahe ni Taknaa, strength and comfort in dark times. Kinanan gid ni tungod kay aniya kita sa panahon nga difficult kaayo nga situation. We are in hard times. We are experiencing problem nga nagsagol-sagol na. Mo nang miaging Domingo nagyuskot kita nga taliwala sa nagkalain-lain nga season sa atong kinabuhi. God is faithful. Ang iyang faithfulness dili gyud mausab kay ang Ginoo nato is immutable, never changes. Mo nang ninintak na padayon kita og kini nay sentro gyud diha sa dark times. Mga butang maghatag ka nato kusog panahon sa mga kalisdanan. Karon naka-experience kita perting lisuda nga kahimtang. Nagsagol ang atong mga problema. Naapay political problem, naapoy physical. Physical kay ginauyog ta. Political naapoy problema sa atong nasod. Ang pag-shake sa atong kinabuhi is not just shaking sa atong building but also shaking our hearts. Napagid ng mga trauma gyud miaging linog nga murag makuyawan kita kay first time ta naka-experience ato. True to life gyud ang mga weariness, mga challenging time ug muhagit gyud na sa atong kinabuhi. Ang weariness is not sin, dili na siya sala, pero dangerous kaayo kung kita magpabilin nga weary tungod kay mulid kini sa discouragement. Mupaingon sa pagka-discourage, mupaingon sa loss of vision and purpose, o mupaingon gyud sa spiritual decline. Mu paubos gid sa atong espirituhanong kinabuhi. Mo nang importante gyud kaayo nga kita mangayog kusog sa Ginoo sa atong mga kabukaton nining panahona. Ang atong kaaway si Satanas kanunay gyud niya sakyan kining mga problema aron mo create kini og fear, kahadlok sa atong kinabuhi, doubt og mo resulta sa unbelief. Dalon kita niya sa kangit-ngit. Mo nang ninitak na God has provided a lifeline panahon sa mga kalisdanan. Diha sa Isaiah 40:31 ingon diha, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So nini nga verse mo kini ang gi-provide sa Ginoo nga lifeline nato. Pinaagi nini nga text masabtan nato unsa kining divine empowerment sa atong mga kinabuhi. Kung tanaw nato ang background nini nga text, kini nga pulong gisulat ni Isaiah ngadto gyud sa mga Israelites nga tua sa Babylon na ulipon. They are exhausted. Na sila sa kahimtang nga defeated, forgotten, powerless. Na ulipon man sila sa Babylon. In the atmosphere of worry and despair, ang Ginoo nakigsulti kanila o mo ni gisulti sa Ginoo to give them magnificent life-giving hope paglaom. Kini naghatag og dako kay nga illustration about the eagle, kining agila. Dako kayo kalambigitan gyud kining agila dinhi nga gihatag gyud sa Ginoo as a symbol of divine empowerment and excellence. Face challenges in life like an eagle, sama sa agila. Mo nang ninintak na atong tungkaron ang mga sekreto nga naa sa eagle nga crucial kaayo sa matag usa kanato as believer of the Lord Jesus Christ aron gid kita magmadaogon sa pagkinabuhi nining panahona. Magmadaogon ta diha sa dark times. We shall explore atong isa-isahon pagtungkad ang qualities sa eagle aron kita gyud mahimong magmadaogon diha sa dark times. Una, kining pulong nga extraordinary strength. Ang eagle powerful gyud kaayo among birds. Siya ang murag pusgan gyud sa tanan nga mga langgam. Mo stretch na gani ang ihang wings, murag gamhanan kaayo siya. Nagdemonstrate og strength and dominance. Pag ingon nato nga extraordinary strength, tungod kay ang eagle kana klase nga strength muhatag og sustaining power. Mo sustain siya. Ingon diha sa atong text
But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Tanawa diha, they shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Managan sila pero dili kapuyon. Manglakaw sila pero dili mangluspad. Sustaining power. Power to keep going without burnout. Dili gyud ma-burnout, padayon gyud. Not weary, not faint. Unang strength nga mo endure trials. Mulahutay gyud siya sa mga pagsulay. Able to withstand pressures of life. Bisag unsa ng kuso-kuso, pressure sa kinabuhi, lig-on siya, mo endure siya. Kini nga building gihimo gyud dagko haligi kay ang tuyo, mo endure gyud siya sa linog. Sustaining power, ability to withstand the pressure of life, to resist temptation and to endure sufferings. Ngano, tungod kay kini nga power, sustaining power, ang source ani ang Ginoo. Munang gi-remind gyud ang mga Israelites sa Ginoo diha sa verse 28. Ingon diha, do you not know, have you not heard, the Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. Giingnan gyud sa Ginoo ang mga Israelites. Basig nakalimot mo, kinsa ko, I am the everlasting God, the creator. Dili ko maluya. Munang mo-sustain gyud, mo-endure gyud sa trials tungod kay ang Ginoo ang atong kusog. Nining taknaa, ang Ginoo atong kusog. Yes, we build this building strong. Ato gyud gi-design nga dagkog pusti. Pero wala diha nagsaligta nini nga mga haligi. Kita nagsalig sa strength sa Ginoo nga dili gyud niya tugutan nga maguba na. Ang strength nato gikan gyud sa Ginoo. Ang tao kung atong saligan maluya gid ta, run out of energy, pero ang Ginoo dili. His strength is perfect ingon diha sa verse 28 and eternal. Ingon diha sa Psalm 18:1-2 nga He is our refuge and fortress. Siya gyud ang atong saligan, haligi, kusgan. Diha ra gyud ta mo rely dili sa atong kaugalingon nga kusog. Mo nang strength to endure trials and also strength for divine assignments. Kung gihatagan ta sa Ginoo og buluhaton, mulahutay kita diha. Di gyud ta matumba, di kita maguba kay ang atong kusog gikan man gyud kaniya. Familiar nga verse, Philippians 4:13, I can do everything through Christ who gives me strength. I can do everything bisag unsa akong mahimo, unsa pasabot ana, bisag unsay ipahimo sa Ginoo kanako, mahimo nako na. Munang kung kita gisugo sa Ginoo, gikuman sa Ginoo, mo ni iyang giingon sa Bible, wa gyud tay kahadlukan tungod kay we can do everything through Him who gives us strength. Mo nay atong saligan ini mga panahon na nga ang iyahang gahom sustaining power tungod kay mo endure gid kini o mupadayon gyud nga mo complete sa assignment nga gihatag sa Ginoo kanato. Strength nga mo accomplish sa atong purpose. Dili gyud magmalampuson sa Satanas sa pagpugong kanato, sa katuyuan sa simbahan, sa church, sa iglesia. Dili kini mapilde sa mga kahadlok, kundi padayon siya nga nagapamuhat, nagahimo sa ipabuhat kanato sa Ginoo. Mo nang ingon diha nga strength to finish well. Ingon diha sa 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight, I have finished the race. Because we have a strength for divine assignments. Di kita mahadlok. Basta naa lang ta sa will sa Ginoo, naalagin ta siyang kabubuton, we are following His direction and His command. Naagid ka na to ang iyang kusog. Di kita maluya o mahadlok. Tungod kay siya ang mo enable ka na to. Hatag kanto og supernatural strength diya sa atong kinabuhi o sa atong pagminister in life and ministry. Ikaduha, kini nga strength extraordinary dili lang kay sustaining power kundi dili usab gitawag kini nga soaring power. Ang eagle gani basta muana na iyang wings, mount no, soar. Ingon diha sa text nato, they that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings as eagles. Ang eagle's wings nagsimbolo kana sa dominion, authority. Pag muana na gani na dako kay nagmabuhat, musur na siya, murise, musaka, power to live above limitation. Dili siya malimitahan pag muana na nang iyang wings. Pag muana na iyang wings, mulupad na perting taasa. Munang ang eagle wagi makalupad sama kaniya sa mga langgam kay moabot yun siya sa taas kayo. Design ang eagle sa taas, dili siya design para sa ubos. Mo nang gitawag siya aboveness. Aboveness
tungod kay ang eagle na ay power to rise above things. Muna ingon diha nga we are built para sa taas gyud. Dili ta gi-design sa Ginoo nga para dinis ubos nga kusog-kusohon lang sa mga pagsulay, kundili built ta sa taas. Ingon diha, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Diha sa Colossians 3:1. We are with Christ in the heavenly place. Diha ang atong dapit, dili ta dinhi sa yuta. Naata kang Kristo seated in heavenly place. Kauban ta na diha sa iyahang himaya. Mao nang atong dapit, spiritual heights. Diha ta, we dominate challenges, fulfill our destiny, and operate in precision. Mao nang ang eagle's wings, power to rise above great crisis. Gidisan kita sa Ginoo nga musaka above sa mga krisis sa kinabuhi. Gidesign kita above problem, dili ta gidesign below problem. Gidesign kita sa Ginoo as Christian like eagles nga mo-dominate sa taas sa mga kagubot dinhi sa surface. Mo nang eagle god pag lupad ana niya, kung napa siya tunga-tunga, naagid ang katong wind nga pressure, pero musaka pagid na sa taas, didto na siya mulutaw na lang, mag-anana na lang mo nang eagle, naganana na lang, relax na kay sa didto kay labaw gid siya sa mga pressure dinhi sa duol lang. Mo nang siya mo rise gid above crisis. Na siya ability to soar above storms. Musaka gid siya labaw pa sa bagyo. Mo ganinang kanang bagyo naara na diha sa panganod mo nang mga eroplano, musaka gyud pataas labaw pa sa panganod kay didto linaw kayo. Nay ability siya nga musaka gyud, musoar above storms. Mao pud na ang sitwasyon sa atong kinabuhi. We are designed nga mulabaw gyud sa problema, dili mailalom sa problema. Look at Peter, sa life ni Peter. Si Peter nakalakaw sa tubig uban kang Hesus, pero ni-focus siya sa problema, naunlod si Peter. Giingnan siya ni Hesus pagkagamay sa imong pagtuo. Diya sa Matthew 14:22-33. So sakwat siya ni Hesus with God's strength, with Jesus' strength, lutaw siya sa tubig ug nisaka sila sa baruto. We are designed above sa problema. Si Jesus naglakaw sa balod. Ang balod problema, pero naglakaw siya ibabaw sa balod kay design siya above problems. Kay control niya, dominated niya ang problema. Mao pud na ang Christian. Gidesign ta above sa problem. Murise above sa mga storm sa kinabuhi. Tamakan nato ang problema. Kay gidesign ta diha. Dili ta maunlod sa problema. Dili ta dapat maunlod sa mga kahadlok nga mahimong powerless nga madili kabuhat sa pabuhat sa Ginoo kanato. We cannot fulfill our destiny, our task, labi na gyud ang iyahang mga pulong kung kita maulipon diha sa crisis. Mo nang kinaiya gyud sa eagle. Kung ang eagle atakihon og kaaway diha sa baba, di na siya makig-away diha, dadon niya na sa taas. Didto na niya dadon kay didto siya hari. Dili siya makig-away dinis kalibutan. Mausab sa atong kinabuhi, dili ta makig-away with worldly weapons. Dili ta makig-away niining kalibutan nga gamit ang mga ways sa kalibutan, mga pamaagi sa kalibutan, mga hinagiban sa kalibutan, atong kaugalingong kusog, kaugalingong understanding, kaugalingon natong mga hunahuna. Dili, dalo nato sa Ginoo, sa strength sa Ginoo. Kay dito ta komportable, dito ta mo dominate. Ngunang dalo nato, ihangad nato, idala nato sa Ginoo ang atong mga kahadlok, kay diha ta mahimong kusgan. Mao kana ang eagle. Ang eagle dito siya komportable. Para kaniya ang taas mo na ang iyang home court. Murag sa tuwa basta home court nata sa atong balay isog kay ta, pero nasa gawas kining iro naas kural sulod, perting isuga, pero imong sudlon mahadlok na, di na mo aw-aw. So ingana ang kinaiya usab sa eagle. Komportable sila kung naa sila sa taas. Hari sila kung naa sila sa taas. Mo nang matawag nato nga para sa tua, if we look dinhi sa kalibutan, we look this as problem. Pero kung tan-aw nimo dito sa dalo nimo sa taas, sa tua danger, pero sa eagle para kanila it is a delight. Lipay noon sila kay mo na ang ilang home court, challenging para kanila. Mo na ang eagle's wings. Musur high gid ta above sa mga crisis sa kinabuhi. Kay diha ta gi-design sa Ginoo as
we are seated with Christ. Ikaduha nga simbolo, dili lang iyang pako, kundi ang iyang mata. Eagle's eyes. Unsa ang mata sa eagle? Ang mata sa eagle exceptional kaayo. Dili na siya basta-basta nga mata. Ang eagle na ay amazing nga vision. Kita bisag layo. Lapad ang iyang pananaw mo ng eagle's eyes na ay mata sa agila. Taas ang iyang pananaw. Makita gid siya sa mga kaaway. Wide, makakomprehend siya. Kay he is looking from above. Namo gud siya sa taas. Mo nang lapad ang iyang pananaw. Seeing from above. Sa taas gud ka, diri ra ka. Makita nimo kana lang kay na may makaali nga mga balay. Pero kadto kas sport complex or sa Golden Valley, dako kay makita nimo tibuok kini nga place lawaan. Makita nimo ang lapad, ang kadako. Mo nang seeing from above, it means seeing with clarity. Imog yung makita, mas makasabot ka o makita ka unsay sa unahan. Mo nang ang mata sa eagle lapad kayo. Makakita gid siya, makakomprehend siya because he is looking from above. Mo nang kung kita mutanaw sa ato lang kaugaling unahuna og mata, musipyat gid ta. Pero mutan-aw ta pinaagi sa mata sa atong pagtuo, eyes of faith, daghan tag makita nga kamatuoran nga pagtuo nato tinuod pero dili day mao. Mo nang seeing with clarity, it means seeing with the eyes of faith and discernment. Ingon diha sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Mo nang kung utan-aw ka para sa eagle, gikan sa taas, dako kay kag makita ug maklaro gid nimo ug makasabot gid ka. Seeing with discernment. Kay mo tag discernment, makaihibaw unsay maayo, unsay daotan, unsay good, unsay evil. Makadiscern gid ta tungod kay we are looking from above. Wala ta nagtan-aw diri sa baba. We are using the eagle's eyes nga mata sa Ginoo nga ipakita kanato. Discernment through His Word, makahimo kita og maayo nga mga choices because vision makahatag kanato og divine direction. Makita ginato ang klaro ang dalan. Mo nang seeing from above, it means seeing with clarity. Clear kaayo atong makita. Makahibaw kita sa kabubuton sa Ginoo o masabtan gyud nato. Mo nang seeing with clarity, it means not only seeing through the eyes of faith and discernment, but also seeing characterized by proportion. Kana ganing proportion, but pasabot nga seeing in its relationship. Unsay relasyon niya? Halimbawa, ang adlaw, unsay relasyon niya sa tuig? Ang tuig, unsay relasyon niya sa eternity? Layo kayo, di ba? Mao pud na sa atong kinabuhi. Ang mga affliction, mga problema nga ato karong natagamtaman, kung tan-aw ni mo pre-proportion dinhi sa kalibutan, mahadlok ta kay murag dako kaayo. Pero kung if you look at it from above, gamay naman kaayo di ay. Murag di na gani halos makita ang problema because we are looking from above. Dili nagtan-aw dinhi sa kalibutan, pinaagi sa kalibutan nga mata or sa atong physical eye, kundili mutan-aw kita pinaagi sa atong spiritual eyes nga naa ang direction sa Ginoo. Mo nang seeing in its relationship. It means seeing beyond the natural. Mo nang pag-ingon nato nga seeing from above, it means seeing beyond the natural. Dili natural. Makita ginato ang dili natural. Sama kang Elisha. Si Elisha ra gyud nakakita sa mga army sa Ginoo. Pero ang uban ang nakita nila ang army ra sa kaaway. Pero si Elisha isog kaayo kay mas daghan ang army sa Ginoo nga nagpalibot sa ilaha, nagdepensa. Mo nang seeing sa dili natural. It means also seeing from heaven's perspective. Pag ingon nato nga seeing from above, but pasabot na kita mutan-aw pinaagi sa pagtan-aw sa taas. Pinaagi sa mata sa Ginoo, dili sa atong mata. From heaven's perspective, unsay pananaw sa Ginoo ana, unsay pananaw sa langit niya ana. Ang pagtan-aw gyud sa Ginoo sa mga problema, opportunity for elevation and promotion. Sa atoa, abagtan-aw nato sa problema, makaguba sa atong kinabuhi. Pero sa mata sa langit, ang mga problema nga maabot sa atong kinabuhi para sa atong promotion o elevation. Pareha sa eagle nga ang mga problema iyang sa gubangon murais gid siya para siya mutaas pagyud for greater heights. Mo nang ang challenges sa diha sa tunga-tunga, mas ganahan ang eagle kay mas mutaas pa siya ana. Pag mutaas ang problema, mutaas na pud siya. Greater heights, more challenges, more experience sa victory.
mo nang nindot kay sa atong kinabuhi. Look at heaven's perspective. Look how God, unsa ang pagtan-aw sa Ginoo sa mga crisis sa kinabuhi. Dili kini kadaotan kundi opportunities, stepping stones for higher, greater heights. Mo nang ang eagle, mas mugamit pagid na sa iyahang pako para pagyud mo saka. Sabayan niya, gamito niya ang kanang hangin nga kusog kaayo para pagyud siya mutaas. So gigamit niya ang storm para mutaas pagid siya pag maayo. Stepping stone niya ang storm. Example gid ana katong nay nahulog nga baboy bitaw sa bangag kanang gibangagan kay himuog kasilyasan. Nahog ang baboy. Ingon ang kwan, tabunin na lang ang baboy diya kay di man na makuha, laom man kayo. Pag tabo na, tabunan ang baboy. Pag tugpa diri sa yuta, muksikisi ang baboy. Tugpa na po sa yuta, kisikisi, hantod. Pag kisikisi siya, mutaas man, hantod. Nakagawas yung baboy. Igamit niya ang yuta para mahimong mutaas siya. Mao kana ang eksakto nga illustration sa atong kinabuhi nga God will use challenges. God will use mga problema sa kinabuhi, labi na kining mga trials nga atong giatubang karon. It is a stepping stone for us to move sa atong spiritual heights. Move us to maturity. Ingon diha sa Romans 5:3, not only so, but we also rejoice in our sufferings because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. Ang sufferings noon, resulta kini sa pag-develop sa imong character. Di mas maayo kaayo sa atong kinabuhi nga mutubo ang atong kinaiya. Unang trials are not meant to break us, but to elevate us. Pataas ta. Dili paguba, kundi ma-build up noon ta. Because ingon diha sa Romans 8:28, all things work together for good to those who love Him. Sa tanan na higugma kaniya, bisan pag ang pagtan-aw daotan, pero himuon sa Ginoo maayo alang sa kalambuan. Munang storms are opportunity for God to manifest His glory. Mao na ang seeing from above, seeing from heaven's perspective. Mao na dapat ang atong pagtan-aw sa mga problema sa kinabuhi. And also, eagle's eyes, not only seeing from above, but also seeing with focus and determination. Naagyo'y focus o determination. Ang mata sa eagle, pag makakita na nagpiso, focus na siya. Target na na. Manukad na din na siya. Daiban din na niya. Di na siya mapugngan kay nakapilit, nakasight na siya. Nakalak na ang target. Focus na siya nga makuha ng piso. Mao na ang eagle's eyes. Focus and determination. Mao pud na ang Kristohanon nga kita focus gyud sa purpose sa Ginoo. Pag ingon nga eagle's eyes, naatay mata nga mo focus gyud sa katuyuan sa Ginoo, dili sa mga distractions. Dako kayong katuyuan sa Ginoo sa itong kinabuhi. We are not designed sa mga kabalaka, kahadlok dinhi sa kalibutan. Dili ta design diha. Gi-design ta to complete the task, to fulfill your destiny, to fulfill your purpose as a Christian. Dako kayong buluhaton sa Ginoo nga gihatag kanato labi na sa iglesia. Pero kung mapuggan ang taan na yung mga distraction, wa nato gamita ang atong eagle's eyes nga we are not designed dinhi sa mga distractions. Focus ta sa target, sa katuyuan sa Ginoo, sa purpose sa Ginoo. Nindot kayo ang purpose sa Ginoo sa itong kinabuhi. For I know the plans I have for you, plans to prosper you. Kung kita ma-distract, dili kita kaabot diha sa iyahang plano sa matag usa kanato. Munang focus on your destiny. Ingon diha si Paul sa Philippians 3:13-14. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Focus on the goal si Paul. Dili siya madistract sa mga opposition, sa mga pagsulay, sa mga persecution nga siya patyon, dili siya madistract diha. Focus siya sa target. Mo nang kinahanglan gyud ang eagle's eyes. Focus on Jesus. Muna. And lastly, experience through waiting. Muna yung nato ganiha, we have extraordinary strength. Extraordinary na atong kusog. Pero ma-experience lang nato na pinaagi ra gyud sa paghulat. Balik ta sa atong text, but he that wait upon the Lord shall renew their strength. Katong mga naghulat, ma-renew ang imong strength, mount ka like eagles, you shall run and not weary. The condition is, we wait upon the Lord. Tungod kay kining paghulat, importante kayo. Ang purpose sa waiting is deepens trust in God's timing.
Kinahanglan gyud paghulat tungod kay kini makapalom sa atong pagsalig sa Ginoo. Labi na sa iyang timing kung kanusa. Daghan tag kabalaka kanusa pa ni mahuman, kanusa pa ni problema maundang pinaagi sa paghulat. Mas mulalom atong pagsalig sa iyahang time. Dili ato ang time. And also, ang waiting brings spiritual refreshing. Muna itong kaniha. Pag wait ka, ma-renew ang imong strength. Munang everyday, if we practice waiting, kanunay bag-o ang atong kusog. Dili kita mapildi. Tungod kay mulalom pagyud ang atong pag-ila sa Ginoo, ma-renew atong strength kay mawala tong mga dili maayos tong kinabuhi. Purify, no, ma-purify ang atong mga motives diha sa pag-wait. And also, mas sharpen natong focus. The more you wait, mas ma-focus pa kag maayo. E kining paspas, di ka ka-focus og maayo. Ngano importante gyud ang pag-wait. And waiting, dili kini ingon nga naghulat lang, nagtanga, maghulat og panalangin, dili, because waiting dili ni siya passive kundi active. Dili siya nga maghulat nga magtinapulan, kundi the practice of waiting pinaagi gyud diha sa pagampo. Ang bot pasabot nga magwait ta, unsay atong ginabuhat kini yung pag-spend og time with God. Spending time with God in His presence. Kano sa kini mahitabo? Pinaagis pagampo. Mo nang ang pagampo mao gyud atong gitawag nga the waiting posture of the soul, prayer. Magampo kita ra og ang Ginoo, nag-recharge ta og atong battery. Pag duol ka sa Ginoo, mas makakuha kag energy sa iyaha. Talking with God, ma-recharge ta. Muratag nag-charge og cellphone nga ma-renew ang atong energy because we are drawing near to the source of power. Siya gud ang source of power. Og dili ka mag-invest og time drawing near to Him, dili ka muduol kaniya, di ka makakuha og power. Dili ma-renew imong power, malubat ka sa kaadlaw. Mao na ang prayer. It renew our strength by recharging our energy, and also kana yung pulong sa Ginoo. Maoy gyoy maka-recharge pag maayo. Ingon diha sa Acts 20:32, and now I command you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. Ang pulong gid sa Ginoo, mga ka-strengthen ka nato. Ang pulong gitawag sa pagkaon sa tong kalag. Mo nang makusgan ta, ma-renew kita, pinaagi gyud sa pulong mo ng renewal through the word of God. Ang atong inner man ma-strengthen, ma-renew, pinaagi gyud diha sa pulong sa Ginoo. Mao kini importante nga buluhaton practical ways nga gitawag nato waiting, spending time with God in prayer and the word of God. Mao kini ang angay nato gyud pagkabuhaton while waiting. Samtang kita nagpaabot aron ma-renew atong strength, word and prayer. Mao kini ang atong i-practice matag adlaw aron makuha nato ang kusog nga gikan sa Ginoo. In a world filled with storms, trials, stress, disappointments and discouragement, we need to live like an eagle. Kinahanglan kita mahimong sama sa agila nining panahon na living in strength, kusog, vision and dominion for us to walk every day in victory aron kita magmadaogon sa atong pagkinabuhi matag adlaw. We are not designed to live in defeat and mediocrity. Dili ta design diha sa pagpildi. We are designed to rise above challenges, live in renewed strength and soar higher in God's purpose. Munang let us embrace the eagle's life so that we may glorify the Lord and fulfill our purpose. Magampo ta?